padayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang. Makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. May usa ka tawo nga dunay duha ka anak lalaki. Gidool niya ang kamagwang nga anak. O giingnan, anak, lakaw karong adlaw og trabaho sa akong parasan. Tanawa higala. Usa ning adlaw, maako na ning tanan. Ayaw kalimot si Migsuon. Sabay labot mimi ka ini. Ang kamagwangan mo'y manag-iya sa tanan. Kana, kudili siya ngayon. Mo ba'y pagtuon nimo nga di ko angayan? Niingon ra ko. Maako raning tanan sa umaabot. Tanawa lang. Karong adlaw mao ang ting ani. Ang bunga andam ng anihon. Pukawa ang akong mga anak. Pero nanglakaw naman silang duha. Unsa, kung dili ni makuha karong adlaw, mawagtang ang tanan nga nihunon. Dili na ko makahimo kay luyan ako. Sige, sugdion na niya. Paitaon ako sila. O sige. Haha, usa ni mga adlaw mahimo na kong gagawon. Og di na ko maghago sa pagpananom og pag-ani. Samtang dili na mahitabo, kikinahanglan kang mutabang sa uba. Adlaw karon sa ting ani. Oh, pero amahan, Dali na kay udto na. pero Igo na Mika. Dali na. anhira ko din he. Us para ko pagsulte. Gikapoy na kong trabaho sa umahan. Wala lang gyud ko'y laing mahimo. Ug unsay gibuhat ni Yakim, nagsigilag duwa tuybok adlaw. Ug ako'y mahago kanunay. Siya mi sugua, di na ko mo trabaho. Unsa man ka diha? Nagsige ra makitanaw namo diri nga nagtrabaho. Padayon lagod mo diha. Lingi ah. Niyang imong amahan, giapas ka. Iapil na sa mga una-una. Yakim, adlaw karon sa ting ani. Pa, pasaylo lang gud ko. Maagyo na isulti nimo. Dili ba kanunay makumbangista nimo kung dunay trabahoon? Muapas ra lagi ko nimo pa. Isaad na nako. Siguro agyod. Aron makaharbista. Dili ka mo adto? Ana gina kong amahan. Excited kaayo. Pero mahuman lang niya atong trabahoon. Mutabang man ko. Relax. Dali gid nato ni mahuman. Wa pa man gyud ganit na Ano makatunga. Kung mawa ni, Pagkano kun diya ani. dili lang bunga. Pero ang respeto sa akong mga anak. Aman. Pasaylo ako, aman. Nasayop ko sa akong mga gipanulti nimo. Mo trabaho ko kung imong pasayloon. Andam kang kipasaylo sa tanan. Ug angay ng kalimtan ang nahitabo.
murag gusto gid kay ni akong pag-abot da. May sulti ko nimo, Mika. Murag di na ko magdugay. Pusa gusto ko nga ikaw ang manununod ning ako para Di sa... ko gusto nga mukuha sa bisan unsa nga kang yakim, amahan. Wa kay gikuha niya. Nagtuo magani siya nga maiya ni tungod kay siya ang kamakuangan. Ikaw ang kanunay nga niya. Sa gusto ni mong sa dili, ang akong parasan imo na. Hinungdayon gayon nakita mo tuman sa usay pabuhat sa atong amahan. Kay kita gisugo man sa Ginoo, mamutahod sa atong mga ginikanan. Ug sa pagtuman mo niini, may ganti kang mapabot. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, nagpaabot og panalangin. Kini ang giingon sa Deuteronomio 28:1 ngadto sa 2. Kung tahuro ninyo ang Ginoo nga atong Diyos, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo, kagihat ako kaninyo nining adlaw, kung tahuro ninyo siya, mangko ninyo ang tanang panalangin. Sama sa nahitabo dinhi sa sambingay sa duha ka managsugo. Ang kamagwangang nga anak nga mauuntay musunod sa parasan sa iyang amahan, napakya sa iyang mga tinguha. Tungod siyang pagkagahi ng ulo o pagkamatinumanon sa gusto, nahanaw kaniya ang kaptangan. Samtang ang kamanghuran nga anak, tungod siyang pagkapasinutanon, nakadawat sa panalangin. Agwa niya damha nga may tabo, niyabot siyang kinabuhi, mugna siyang pagkabutan nga anak. Musab kini ang itinguha sa Ginoo anak. Ang mahinungdanon alang sa langitong amahan mo ang atong pagtuman sa iyang kabubuton. Kay sa 1 Samuel 15:22 nag-ingon, Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad mananap nga sunugon. Busa mga anak, tumana ang unsay isulti sa inyong amahan aron mutaas ang inyong kinabuhi. Labaw sa tanan, tumana ang sugo sa Ginoo aron makadawat kamo panalangin. May sol, nasulti ko naman ang tanan nga angay kong isusulti. Hala, na may numero din na. Sugdi na ninyong pagpadala ang inyong mga pangutana aron usab atong matubag dayon. Daghang salamat. Shalom. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Ngayong adlaw mga kaigsunan, human sa pipilat ka semana nga wala ta mag-abot tungod sa grabe nga mga schedule na mo. Nga naa dyan mga karong semana live ta. Busa ka mo din na nagkinangla mga magpalawom sa inyong pagtuo. Nawa kayo mo makasabot sa lihok sa simbahan. Pwede mong pangutana karon. So, mga igsoon, maayong hapon o welcome again, Pit Senior. Humana, pero nagpadayon lang yapon ang atong selebrasyon. So, laing usa karon sa tunga atong panag-uban karon, live ta karon. Pasaylo nga wa mi makatong isulti ni Tatay Dodong nga wala ta maka-attender dinhi kay kunod sa mga schedule sa to nagkalain-lain puno. Pero karon balik naman ta atong dapito ng inyuhang ang atong mga viewers karon sa pagpadasa yung mga pangutana via text o di ba mo tawag mo dito sa studio ato ng tubagon. So, stay put, Sister Cheryl. Hello, brothers and sisters who are watching us right now. Dinhi sa atong tulumanon, paghigmata. Unya, laliman ka, brad, laliman ka, tay. It's already like tomorrow. The first month of 2024 is going to end. So, kumusta ang inyong 2024? Okay lang ba? No? We are praying that your 2024, your January of 2024, which is ending tomorrow, is so far the best ever. Okay? Unya, naara ba tayo upcoming event na ato nang i-plug as early as now, which is the Walking with Jesus Seminar. Karong sunod ng simana, February 8, 9, and 10. Unya ra ba ni atong last nga WJS, ato lang gi throw into the air ang kinsay interested mo tambong sa next WJS. Unya, ako gyapon ng librehon. Ay, doon na day. Sponsoran gyapon ta na. Kay kinsa bay magdahom nga ang ni punit sa telepono, unya ni dial dayon, unya ni ingon dayon, I am interested, ni anhi dayon on that Saturday, and then that person became the head disciple of batch 83. So, brothers and sisters, those of you who are watching right now, interested to join the Walking with Jesus seminar, pick up your phone, dial the number that you see on the screen, and be the first one to say, I am interested to attend the WJS Tulo ni Kadlaw, February 8, 9, and 10. All you need to do is attend, listen, sit down, eat, sleep. So, imo mang nahisgutan si Brother Jess. Yes. Ato sang ingnon, atong i-greet karon si Sister Susie, ang yang anak mo pirmi mag-atang sa to ang atong programang paghigmata ini ka alas 3. Siya ni mo pahinomdom siyang daddy. Daddy, nana, paghigmata na karon. Hello, we're so happy that Brother Jess, who availed of our kanabang murarabang invitation, random invitation, ni punit dayon sa invitation and texted us that he was interested to attend the WJS. Amen. So nindot kayo ang atong topic karong hapuna kay mahitungod kini sa only one prodigal son, but two brothers. Two brothers. Na unsa man ang prodigal, meaning anang prodigal, ato nang hisgutan. Kanang prodigal ug ato nang
ato nang himay-himayon sa Binisaya ang meaning ana usik-usikan, wasteful kana bang magpatuyang lang sa iyahang gusto, nagpatuyang lang kung unsay gusto niyang mahitabo. So actually, kung atong subayon ning klase sa anak, mao ning anak nga sa man ni pag-describe, Brad, pating, tapulan, sa pa kanang walay pagtahod sa ginikanan. Way pake. Mao ni kiber. Way kiber. Unsa pa? Kining happy go lucky ba? Unya ang iyahar yung kaugalingong gusto mo'y matuman. Wala siya'y pakabana, way respeto sa unsay gihaguan sa iyang amahan. Iyang hunahuna, iyang amahan, daghan man kay nig katigayunan, kwaon na lang kuting katigayunan sa akong amahan. Ambi na kay ako na nang iwaldas. Mao na sakto nga termino sa prodigal son, iyahang giwaldas nga wa gyud nagtan-aw kun unsay ugma. Walay foresight. Pero kining sitwasyon na ang iyang giwaldas ang panahon giwaldas sad niya ang katigayunan sa iyang amahan. Unya iyahan na lang mo another term for this in English is squander. Iyahag yung giwaldas, giusik-usikan ang iyang time, iyang resources, iyang lawas, iyagid sang giusik-usikan. Unya makita na nato nga diha siyang pag-usik-usik, natural ni resulta ang iyang pag-usik-usik. Ni resulta ang iyang pagtuman lang sa unsay gusto niya nga iyag yung gipatuyangan. Patuyang gina. Patuyang, waldas, usik-usik, iyaha ang katapol, iyaha ragid gipatuyangan ang iyahang mga luho sa kinabuhi. Then pagresulta na unsay nahitabo, Brad? Mao na siya nga wala gihatag kaniya ang kabilin sa iyang ginikanan. O kung atong pamalandungan kini mga gihatag, Brad, ang 1/3. Pero tua dito sa iyang manghod. Gibilin ang responsibilidad. Kay kung atong pamalandungan, dili ba kahausab kita guilty niini? Then nakahisgot ko nga ang atong gipangwaldas kaganina ang panahon. Kay gitagaan kita sa Ginoo sa tanang panahon sa paggamit nining kinabuhi nato para sa pag-ani alang sa gingharian sa Dios. Karon moabot ang panahon nga paniningan na unya ta sa Ginoo unsa man ang paggamit ay imong panahon nga kung gihatag ninyo. Nga gitagaan mo nako sa tanan. Karon inyo mangipangwaldas dia sa inyong mga cellphone, ipangwaldas man dia sa YouTube, ipangwaldas dia sa Facebook, online games. Unsa naman? So dili makausab ka na makapamalandong ta ba nga ayay murag diing dapita man ang maingon nato nga kita usab in a way nahimong mga anak nga suwail, nahimong mga anak nga kanang usik-usikan, nahimong mga anak nga nagwaldas sa resources nga gihatag sa Dios kanato. Kana nindot ng pamalandungan, Brad, mao nay pagbutang sa prodigal son in context nga dili ba layo kayo ba muragatan mo guta og prodigal son nga mikilana kinsa nas prodigal son pero pwede na mahugsad ta nga prodigal son kay labi na kung ang ato bitang mga plano wala na align sa plano sa Dios. So in other words, nagplano ra tag ato-ato kanang ako'y magbuot, ako nagunigod murag ako gyud magbuot sa tanan akong gustong buhaton. So in a way, kung ang atong mga plano dili align sa plano sa Dios, murag mahugsad ta nga prodigal son or prodigal daughter. No? In a way, yes. In a way, because when we don't align our plans
with the plans of God. Nga, diin man ang dapita, Brad, na wag tang kanang nahugta nga prodigal son or nahugta nga wa na na-align ang atong mga plano sa Dios, diin man ang dapita may tabo. Magbot-buot na ta. Then, we've been given the freedom to choose. And that is God's love. Ingunana siya ka matinud-anon sa iyang saad, sa iyang gugma ngadto sa katawhan, sa paghatag ka nato sa kagawasan sa pagpili. Pero kadaghanan nato sayop ang atong pagsabot sa kagawasan. Kaya ang kagawasan naghatag sa Dios dinhi ka nato mga igsoon mao ang kagawasan sa pagpili sa maayo, sa mas maayo o pinakamaayo. Wala nay labot ang pagpili nato sa dautan, mas dautan o pinakadautan. So, we were given the freedom to choose good, never evil. And yet God loves us so much and He does not violate Himself. Because of this love, He cannot violate Himself with the freedom that He gave us. Muna nga, katong imong pangutana, Sister Cheryl, it is because of that freedom that we chose to do otherwise, nga ato nang gisalikway ang Ginoo sa atong mga plano, ato nang gisalikway ang Ginoo sa ato ang mga day-to-day activities, atong mga kalihukan. So, diha nato giwaldas ang kagawasan naghatag sa Ginoo dinhi kanato. I think mabutang sad nato in proper context nga maingon tag diin man tang dapita or nusaman nahitabo nga mawagtang ta in alignment with the plan of God. I think, Brad, mawagtang ta in alignment with the plan of God when we lose a life of prayer. Kay anha man unta dinha ang intimacy, ang communication with God na nga anha ta makasangpit niya mangayo ta guidance niya, pero karon di naman ta mga guidance kay para nato ultimate naman ato ang hukom. And we don't consult Him anymore through prayer. Mao na nga mawagtang ta in alignment and we just like move on our own without God's guidance. Nga di ta mangayo na kay murag ako na gud ni gud may lagi gugay gugod na. So nawata sa guidance sa Ginoo kay wala sa nato tamdi ang mga pagtulunan sa Ginoo. Pananitan, doon na may mga sitwasyon nga makahimo ka og desisyon whether this is a good decision or not. Now karon, ang atong decision ato namang i-consider kung unsay nindot sa tong pamati, unsay advantageous sa to, bahala na ng uban diha. So wala na nato gisubay sa unsa may gusto sa Ginoo dili, unsa may sakto dili, unsa may sayop, unsa may dili. So that way we lose that because first katong gisulti ni Moses nga nawa na ka sa prayer nimo, sa prayer life nimo, wala na ka sa mga sakramento sa gihatag sa Ginoo pinaagi sa simbahan, magkalayo gani ka sa simbahan, magkalayo gani sa Ginoo, magkaduol ka sa imuha lang gustong intensyon sa kinabuhi, sigurado yung maprodigal na jud kani ana. Mahug yung prodigal kay tungod imo nang iwaldas ang imong free will. O nindot kaayo ni brothers and sisters unya salmot good moderate text mo din ha sa ato ang cellphone number nga makita ninyo diha sa screen. Diin dapita ta nahimong prodigal son or prodigal daughter kay dili ra ni siya layo mao bitaw ning giagi ni og ko ano kanang murag sambingay ba nga ang gugma sa Dios kaning gugma sa Dios kanang pagkalawom gyud pagtugkad niini no. Kay bisan pa ang katong anak nga naka-discover siya, naka-realize siya nga uy naunsa man
nidunga naman kog kaon sa mga baboy ani. Unya didto sa gingharian sa akong amahan, di man ko mukaon pariha aning gilawgan sa mga baboy. May realize siya, may pagmubalik ko dito because the enemy's purpose is just to steal, kill, and destroy. Amen. Unya to inig ka human og kawat, inig ka human og patay, iyarin kang hatagan og kauwawan. No, so that was the first humiliation. That he lives a very comfortable life. Unya kahuman iyang gisquander ang money, kahuman diin na lang siya. Dito na siya punita kauban sa mga baboy. That is the consequence of losing the grace of God. Amen. Oh. And the next challenge is, kung sa may sunod hagit ni Ana, sa pagbalik na to, murag mauwaw naman pumubalik dito. Kaya basig kung sa'y kasulti sa mga tao, basig kung sa'y kasulti sa mga katabang sa una, nga mas may pagkahimtang, mas may pagpagkaon ako, unsa kay kasulti sa mga tao. Unya, niingon siya. The third realization, niingon siya nga, may panalang, sige na lang, o mubalik ko dito, i-treat na lang ko sa akong papa as sulugoon. In all humility. Niingon na siya, adto na lang ko dito. May pa ang mga sulugoon sa akong amahan, kay arang-arang pagpagkaon kay sa baboy. Amen. Mas nindot lamian pa sa pagkaon kay sa baboy. And so, he decided to go back to the Father. In all humility. Bahala na lang mauwaw ko kaysa dinhi ko nga naanagid siya back to the dirt. No? Unya, wa pagay siya kasulti. Kay muana naman lang to siya, bahala na lang himuon, i-treat ko nimo nga sulugoon. No? Musulti na unta siya ana, pero tua pa siya slayo, brothers and sisters. Abli na ang bukton sa iyang amahan. Even if probably he does not deserve any welcome, na surprised siya kay tungod sa iyang pagwaldas, pag-usik-usik, pagsupak, pagway respetar sa iyang amahan. Liman ka, ambi na lang na, jutay na lang niya ingnon, kadugay ba ni mo matay? Be, ambi na ng akong bahin, kay ako na nang ihurot. Iwaldas ko na. And yet, in spite of that, sa wa niya'y respetar, sa kawa niya'y batasan, no? Iyaha ang papa, gidawat lang yapon siya. Gidawat siya. Gisugat magani siya. Unya to, kiniba ka ng mauni ang ato usad nga Dios Amahan. Nga bisag. Wala pang title ada is the Parable of the Forgiving Father. Dili prodigal santay, Forgiving Father. Okay. Positive ang approach. Because it's true. Dili yun matugkad ang kalawom sa gugman niya siyang anak, nga wala gyoy bisang gamay nga patilawan ti ka kay kanang giwaldas lang nimo ako. Supak-supak ka na ako niya. Wa jud ko nimo respetare. Nya gahi kay kag-o, gisultian na ka nya, nagtuman jud kasi imong gusto. Wala jud. So the example of the Father there is showing us the love of our God. Yes. He is a forgiving God. No matter how grave are your sins, as long as you repent and be sorry, you're accepted without condition asked. Yes. Yes. Unya bitaw tayo, no? I always love this verse na bulahan kadtong mga tao nga ilang sala gikalimtan na. Unya mausad ni nahitabo aning forgiving Father, because he does not remember anymore. He does not recall any of those disrespects, act of disrespect, or very kana bang mga ways sa iyang anak nga sa uban pa to, sa tawhanon kaayo nga amahan, nakatilaw, nagitugbunal, o kundi ba nakatilaw, kung dili man gay bunal, nakatilaw tug sudya, or tingali, di gyud makadayon, di ba tay? Kanara sang pulunga nga
dili jud nato mas shortcut sa Bisaya. Samantay. Kay shortcut yun ta ang buwan-buwan. Shortcut yun ba? Kung ka na di ba ni mo mabuwahan kayo, mahimo mo lansones. Bulahan yun, no? Bulahan kadtong ang mga sala gikalimta na sa Dios, gipapas na, gikalis. No? Kay kanang gantangan tay, ikalis mo kay. Kalison, no? Kalison. So, scrape. Scrape. Wala na. Forgotten. Forgiven. Nindot sa. Ingon anak ka nindot ang gugma sa Dios nga daw dili katuhuan sa tao hilabi na kung wa siya maanad ni anang tasiya sa gugma. Yes. Muna nga kadaghanan sa mga tao dili na mutuo nga doon na pa'y kahigayunan nga mag-usab, magbag-o sa kinabuhi, mawad-an og paglaom. Dili igsuon. Ana ang Dios, pakyas man kita sa tanang butang, imposible man tanaw nato. Apan timan igyon nga alang sa Dios walay imposible. Yes, even if ang sala nato is as many as the sand in the seashore or as red as scarlet, He will make it white as snow. Mindota, oy. And so, if we continue to reflect ang kaning giingon ni Mutay nga the forgiving Father, mao nay giingon nga di gyud nato matugkad ang kalawom, ang kahabog, ang kalapad sa gugma sa Dios. His love is ang pagdawat ni Ginoo mo sa nagingon nila nga bisag unsa kalapad o kalawom ang kalibutan, dili jud nimo masukod ang gugma sa Ginoo. Dili jud nimo mapahaom ang Ginoo. Apan bisag unsa ningon sad sila nga ang atong kasing-kasing usab bisag unsa kagamay may suksok gyapon ang Ginoo dinha sa kiladban sa kasing-kasing. Tinuod na unya kita, brothers and sisters, duna gyud tay langit nung amahan nga nagpaabot nato, nagmusugat nato tapos layo when we make an attempt, bisag attempt lang na nga mubalik dito niya. He welcomes us. Yes. Abli ang duha ka kamot. Yes. Andam sa pagdawat kanato, no. Mao ni nakalahi sa tao kay doon na tay texter tay sa miaging simana ni nga texter nato nga ningon gyud siya nga ang pagpasaylo tay ba depende gyud na mga brad sama pananglit sa atong anak nga binuangan sa laing tao, no? Makapasaylo pa ba na? Mapasaylo pa ba ng salaa? Sa tao, sa standard sa tao, lisod tinuod igsoon. Apan, kung Dios na pinahimo agbasihan, hinumdumi, iyahang bugtong anak, iya ganing gitugutan nga mamatay. Gihatag niya yung kinabuhi, iyang gihalad yung kinabuhi alang kanato. Mao nay dili nato matugkad isip mga tawhanon. Kinahanglan mo sandig jud kita sa kamatuoran diya sa Dios. Para ato masabtan. Kung wala ang Ginoo ba, muna ko yung ang tao kung dili pa niya mapapuyo ang Espiritu Santo sa dito siya kiladban, di siya kamo mo pasaylo. Tinuod na need the Holy Spirit in order to forgive. Katong nahitabo sa prodigal son tay, grasya gito sa Ginoo. Because if we think about it, dili na gyud deserving ang usa ka anak nga nagwaldas, nag-usik-usik, nagtuman siya ang gusto, nagrespetar o nagtahod siya ang amahan. Dili na gyud siya deserving unta nga dawaton pagbalik in the terms sa pagkatawhanon nato. Pero dili man ingana ang atong Dios nung amahan. He welcomes us. Nya grasya kay to niya, no, nga nakaamgo siya ug ni balik siya. Actually, ang istorya rito, the lesson there is, kung wala makaamgo ang anak, kung wala siya mubalik, wala siya kaluwasan. Yeah, tinuod.
Pero even the realization na may uban makarealize, di jud ko nakarealize ko na in simple situations like nakarealize ko no nga nindot yun unta og magkauli ming mga igsuon kay laay kayo Christmas namo di mi magtagad nya nindot yun untag magtagad mi nakarealize na pero wa butangig action wala ba nunti og kato siya kay nakarealize siya pag-realize sa prodigal son ni uli manggisis ilaha. In other words, when we realize nga nakasata, we have to do something about it kay kung wala na nakarealize yan may padidto sa akong amahan kanang dili pa ko nikaon og ipon sa mga baboy. When he realized that, then when he realized that siya, may magpatratar na lang ko nga murag sulugoon kay mas lami pagpagkaon ng mga sulugoon sa akong amahan kaysa dinhi mo ipon ko sa mga baboy. Then when he realized that, he acted on it and went back to the father. Because if he realized it only up to the brain, intellectually, wa niya nunti og liho. Wala kaya po yung mangyari. So, naay mga magsuon. Laay yung kayo, nindot unta og magtagad mi, pero wa mangyoy mo una. Maingon mangyoy, siya'y una. Kay, nganong ako may muuna, ako may insakto. Wam kuksa niya. Then we put a lot of excuses. Daghan kaayo og excuses. And when we put excuses, kining mga katarungan, mga ngano good taon, nga di man ako isadaan, mauni mag-alina to sa grasya sa Dios. Garbora yun. Ang parte ko na kinsa di mo una og ablik. Yes, tinuod kayo. O sa laing bahin o sa mga atong episode karon tay, doon ako'y nakita ba nga duha ka klaseng Kristiyano. Kay ang maguwang morning usa ka klase sa Kristiyano nga nagpaabot na lang luwas naman ko kay gipakamat siya naman ko sa atong Ginoo. Human naman siya gipatay tungod kanako, iyan namang gi-offer nako ang salvation. Mo to ang sa maguwang nga naghuwat na lang. Unya ang iyang amahan dito, hoy, trabaho na, udto na. Trabaho ana tong atong ani dito kay kinahanglan ka mag-harvest. Wala siya gibuhat, kundili naghuwat lang sa iyang nga maangkon niya ang gingharian, maangkon niya ang kabilin sa iyang amahan. Apan kining manghod, laing klase sa Kristiyano, nilihok, nisubay sa sugo sa iyang amahan. O dito na sa kaulahian, nadungga na sa maguwang, na sa pag-istorya sa amahan, sige, ikaw na'y ako ang tugyanan. Ikaw na'y binlan, nining ako ang kaning katigayunan. So, matandi na to sa mga Kristiyano karon. Daghan kayong binunyagan, Kristohanon sa pangalan, apan walay gibuhat, naghuwat lang, nagabot sa panahon, malangit man siya sigurado ba? Kaya nagpabunyag naman ko. Wala na to damha. Doon na sa tayo local version, ana. Samantay. Si Juan Tamad. Juan Tamad tinoon. Nagpabot siya mahagbong tong. Oo, nga way gibuhat. Ano sa ka mahagbong ka ng guwaba ka na bayabas. Hindi lang dyan siya kapopo. So, ato lang ipakita, nagikinahanglan sa natong buhato ng ato ang angay buhato. Muna walk the talk. Walk the talk. We need kanibang, okay, saved na ka, pero we need to walk towards holiness, to the next level. Diba? Kay, kung kutobrata dire, intellectual conversion, wa dire niya, way action, kuwangan gyapon og bunga. And ang pagtuo nga wala sa buhat, sa tutubrat, ang pagtuo nga walay buhat, patay. So, that is in James 2:26. Unya, ningon pagyod, akong gitan-aw dili, akong ipakita disclosures nga, diha sa imuhang pagtuo, diha sa imuhang kaluwasan di ay kinahanglan magkurog ka. You must
work out your salvation, imo With na trabahoon with trembling and with fear and trembling. Yes. Because who else will work for your salvation but you? Mo bitaw na nga kanatong mga igsoon sa pikas pa. Ang ilang kaluwasan sayon kayo. Naingon nga, sus kamo mga Katoliko, kalisod na ninyo. Kini nga mo dali. Dali kayo. Umo na, kay dali. Delikado ka kay baliho ng dali nimo. Ilad. Ilad. Ato ka dito, ilad ka na. You were looking at lain imong point of view, Brad, mahitungod sa ikaduhang igsoon. That was the elder brother, di ba? That was the elder brother. Kasi pagbalik sa manghod, wa man siya lami Kay nauna niyang giwaldas na nangay na sa imbahin, unya ni balik diri karon partihan. Ako na sa bahin may kwaon. Oo. Lisura ning pagkabutangan, no? Unya, he was not only mad at the brother, the younger brother. Wa siya lang nasuko sa younger brother, nasuko sa samahan kay ngano naunsa man ka pa nga giwaldas ng imong kwarta, wa ka nagtuman na siyang gusto niya karon imong partihan, imong gaan og singsing, gaan imong robe, gaan imong sapatos nga nindot kayo niya. Ako diri dugay na ko diri nagsikog sunod-sunod sa imong gusto niya karon nga ini balik diri wa ko nimo parte. Wagi ko nalipay ani pagabutanga. And there are also mga anak ngayong anak tayo, no? Wana say binisaya anak kanang gihan. Unsam nang klasiha sa anak. Usara dyan ako ika-describe na mga way po angod. So, unsam nang anak ka? Is he better than the one who squandered the money? Kanang mga kay na-resentful naman nun siya samahan. Mura man siya nagmahay ba? O nagmahay ko kay kanang ako nagwaldas niya, naara ko diri niya. Unya, mura ba dyan ay kasagaran nga sugod sa gubot sa pamilya? Unya, ang ilang gikagubtan, dili ilang hinaguan. Hinaguan sa mga ginikanan. Yung pa ilang ilugan. That's true. Yung pa demanding kayo kung unsa ako di ba parehas sa gyapon nato nga kita may demand sa Ginoo nga kinahanglan maudyo na ako madawat, kinahanglan maudyo na akong mas Diyos nun ko kanya. Mas ingampod ko kanya. Isa ana. Unya diin man ang dapita ang kuan na tay ang issue diha tay ug ang angay bantayanan dihang dapita tay. Ang kuan lagi ang jealousy. Kanay mga self-centeredness ba? Ang self-centeredness. Ginoo ang nauna mo'y mauwahi. Ang awahi mo'y mauna. And I think because we start comparing ourselves with others. Unya dili according kay kung napuno kita tinuod di kita ka kuana nino kay ang atong human standard good mao mo prevail kay kung divine standards yung gamiton makita man gyud nato ang pattern nga unsa dae nga klase ang atong langit ng amahan. Ang iyahang hilabihan kadako nga gugma alang kanato. Unya kung atong subayon na ang og magparihas ta og klase sa gugma sa atong amahan, moapil gyud ta tag party kay nalipay man ta nga nay nabalik sa iyahang gugma, naka-realize pero dugay na kiko diri niya ako ra gyud nagsulo-sulo diri trabaho niya karon ang kanimo nung nagwalda sa nag-usik-usik maom nay partihan ug ato nang tan-awon sa atong pagkatawhanon kayo di ginitam appeals party kay wa man ta nakabaton brothers and sisters sa gugma sama sa gugma sa amahan. Kanya mao ning atong susihon gyud ni ato gyud ning kanang butangag floodlight ang atong kasing-kasing Kristohanong gugma. Kay kung naaga itaan ang klasihas gugma prehaan ang
elder son dinha sa Sugilanon sa prodigal son, maingon gyud ta sa Holy Spirit kung naa pa ini nga klase sa pagkaigihan, sa pagka-envious, sa pagka arang-arang pakuha ng uban. Napailain nga kuan na sis, napailain nga taras nga kabantay ka nga dunatay bahinon kining butan natog pitsa para parinditan pitsa ba bahinon mo kaupat kung ngano man gyud nga ipanghatag nimo ang tan-aw mo speakers mas dako man tayo, mas lami magito pero pareha ra gud mo ba may daghang pineapple dito mas ganahan jud dito sa dili imuha adto jud ka mamili sa dili imuha. Dili ka masatisfy. Mas nindot ng imuha kay daghang pepperoni. Ningon ang inahan sa duha ka anak niya. Kanaha sa botilyang coke tungaan na ninyo. Bahina na ninyo, kinala ka mga mo babayin. Magawa mo inyo na. Inom mo na. Anong girot na nimo? Ito masilawang kong ako. Akong bahay ito masilawang. Nahurot ang ibabaw kasi ilaw ba yung ikuha Guna. Kada bang sa tawag yun, anak. Mamintaha. Bintaha. Usok. Bintaha usok. Kanina ko di ko kalito. So, mga ingon-an ng mga kinaiya igsoon tungod na sa katong gisubay at katong gisulti na ni Sister Shirley kaganina nga wala ka na mahisubay sa kabubuton sa Ginoo, napalayo na ka sa Ginoo. So usa no sa tilimadon sis. Yeah. Di ba? Oo. Kanang dili na kamain ang puon, nya bintahuso na kay kastanan. Kusog na kay ka mamita sa imong isig kaingon, maunay atong likayan. Mao ni ato ang sukod kung unsa man ta sa ato ang pagka-Kristiyano, asa naman ta sa atong pagka-Kristiyano. And it is only through prayer that we will be able to even discover kana bang mga gagmay nga mga og sa kuan pabitaw, mga buling sa kalag, no? Mga buling sa kalag nga makita lang through prayer, that you will get enlightened. Lisod i-describe kung unsaon, but I'm sure the Holy Spirit reveals it through prayer. Dinha gyud sa intimacy through prayer. Kay kung walay life of prayer, di gyud ta kakita. Kay kung naatay life of prayer, muana tingali ang kamagwangan nga brother, sige lang, sus nalipay noon sad kay ko, kay akong papa nalipay man. Di ba? So you look at what makes the Father happy. The Father is so happy that our family is now whole again. Natingob na sa nagbalik, natibuok og balik. And that was the happiness of the Father. Pero ikaw, ingkag, nindot raw, masulo ni nako. Because if we have that outlook nga nindot ni, ako ray malangit, di rabagit na malipay kung kita ray malangit, unya ang uban wala. That's why... Because you don't know how to share. Ang Christian word is sharing, no? Mao na nga ang atong prayer is walking towards holiness, and walking towards holiness is becoming the image of God. Unya unsa man ang image of God, and God in us. So kinahanglan gyud ang bunga sa Espiritu Santo in Galatians 5:22 nga naa nato ang gugma, naa ang kalinaw, naa ang namatay ang Ginoo sa atong kaugalingon. Naa ang kalinaw, naa ang gugma, naa ang kalipay, naa ang gentleness, kindness, unya naa sa dinha. Ang usa ka bunga nga importante kayo, ang pagka mapinugnanon. Gilastra ba na siya in that verse? Self-control. And which is actually the most important. Iuna tagi na siya diri. Mo iuna. Because if we do not have self-control, it's difficult to experience love, peace, and joy. Kay kon ang baba mo patuyang ragkalit, walay self-control, mo bukkagit, unya mo
musulti gyud og dili maayo or makapasakit gyud og balatian, di gyud ka kabaton og kalinaw. So mao na sige paawahi sis. Kay igyan mo Kinalisdan. kalinaw ngano man. Unsaon man ako pagka mahigugmaon, unsaon man ako. Tanan nimong gipambutang gipag-una paghuman adto bagat utos katapusan pagka mapinugyanon. Pagka mapinugyanon. Dunay nangumusta nato. Kumusta Tatay Dodong, Brother Alan, and Ate Shirley? Viva Pete Senior. Gikan kini kang Sister Michelle Fontana. Diara jud, nara sa Barilos. Ato ara ng Hi! silingan. Ay, silingan na kaayo. Hi sis! Nyato sang i-greet ang ato ang brother na sa Vancouver, si Tony Ortega. Kisa nagtanaw tingali karon ato lay pahibaw niya nga si Tatay Miss Mabel. Oh, Miss Mabel de. Oo, mo anhi na karon padung na sila dire kay nanawag na ko si Gilbert Gahudo na iyang gi-dad si Miss Mabel para pag-pick up sa inyong image sa San Pedro Calungsod. Oh, San Pedro Calungsod. Ipadaan na to dito para i-throne sa niya dito sa Vancouver, Canada. So, bro Tony, happy tas lang maabot ug nanatingali diri sa palibot karon. Unya naka-impake na to, gipaandam na to ni tatay, gi-crate na to siya ang image para andam ng dad-o ni Miss Mabel. That's good news. Unya, atong mga suki ni, dinha sa Lapu-Lapu, si Sister Pasita Seno, o si Brad Doc na Camacho. Kumusta na mo dinha? Happy viewing ninyo sa atong tulumanon. Paghigmata. Padayon ta, nya kamong dunay mga hunahuna, mga salmot. Ayaw mo kauaw, ayaw mo pag-ukon-ukon. Text na mo dinha sa atong number nga na makita ninyo sa screen. Okay? Nga atay daghan kayong umaabot nga mga lakaw. Unya si Tatay sad, right after WJS, makig-uban sad dinha sa atong mga OFW sa Hong Kong sa Pitsa 11. So atangin ninyo, dunay mga kalihukan dinha sa Hong Kong nga anhaon yun mo ni Tatay. Kinsay kauban ni mo anitay dito sa Hong Kong? Si Michael man siguro. Si Gabriel ba? Ni whole crew. Kuyawa, gilgiga na kuyawang escort di ba tayo? Uban ako ang akong music ministry, no? Ano, niya. Hopefully, gusto sad mo kuyog si ay nga lang di lato na hisgutan. Yan lang. Bawara mo, kung kinsa niya magkuyag ni tatay diha, di lang gusto mo hisgot si tatay. Surprise! Gusto nga mag-advertise kay. Yes. Surprise lang na, but for sure it's going to be a pleasant surprise for Yes. everybody. So, again, let's go back to the ang atong gihisgutan karon nga prodigal. Good nga katong prodigal son, pero ang gihisgutan diri karon duha lang gyapon ka igsuon, unya somehow the same story, same lessons, pero atong makit-an diha manggod ang duha ka klase sa pagkatawhanon nato ba nga kining pagka matod pa ni tatay katong pagka ako na ito nakalimot. Isulti ni tatay ganina. Bintahuso. Pagka bintahuso na naagin nato ba? Naagin itong pagka-bintahuso. Kana ganing bintahuso, laog daw. Connected na gina. Connected na gina. Laog daw. Opposite bintahuso. sa pagkamanggihatagon. Opposite ba? Selling who did not see. Ang sa tayo? Selling who did not see. Binta selling. Who, what are kibaw? So, nakakita. Nagi-unlock ng tatay, oh. Muna niya, etymology na ni discussion. Pero, og atong tanaw ni nga, atong ibutang sa atong, in context diri, atong i-personalize ni ang pagka-prodigal son.
Diintang dapita na himong prodigal son, prodigal daughter in terms of pagwaldas, pag-usik-usik sa panahon, resources nga gihatag sa Dios kanato, unya sumpaki ug sukwahi diha sa iyang kabubuton. Kay that is also being prodigal. By not following. Not following, not obeying the will of God. Kay hisgutan naman taning ang gipasag-o na to sa atong community, Brad, kani Hebrews 11. Faith, no? We cannot please God without faith. Dili gyud ta kahimutan sa Ginoo kung kuwang ta og pagtuo. Unya og maghisgot tag pagtuo, di isa na pwede nga mutuo ta niya, di ta mutuman sa sugo, sa mando. Kay sinonimos na ang pagtuo dinha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Na di kita makapahimuot. Nganong di ta makapahimuot? Kay ingka, it takes faith to please God. But it does not please God if you do not have faith, because faith is synonymous to obedience. In other words, kung nag-attend ta og prayer meeting, kusog tang musimba, pero naalang yapon sa sala, we are disobedient. So, in other words, dili gyud ta makapahimuot sa Dios kay wa man ta ni obey. Yeah, dili pa jud selective obedience. Yeah. Kay doon na may mutuo sa Ginoo. Pero musunod lang sa gusto niyang sundon. Siya magbuot. Siya magbuot. Siya magbuot kung siya gusto na sundon. So, maingon pa ba nato nga pagtuo ka na? Dili na ka na musud sa kategorya nga pagtuo igsoon. Because when you say you believe, it must be 100%, and it is synonymous, as Sister Shirley was saying, with obedience. Not selective obedience, but total obedience. And maog yun ipakita ni Jesus kanato. Anak sa Diyos na himong tao para ipakita sa tao na mahimo din natong mahimutang obedient. And He was obedient even unto death on the cross. Yes. Unya bitaw no, ang mga bata gahapon no, nagtapok-tapok sa mga bata gahapon. Unsa din ang pagtuo? Aglisod yun ang mga bata taon og describe. Sige, ginhawa ko no ta. Ginhawa sa mga bata. Ana, kakita mo hangin? Ingon sila, dili. Unya, tuo mo nga naihangin. Ingon siya, tuo mo nga naihangin. Nganong tuo man mo nga naihangin? Nga waman mo kakita. Ingon siya, kay naman dyan may giginhawa. Ana, no? Sa ato pala, unsa din ang pagtuo. So, finally, after pila ka minutes, nakuha rin kita sa mga bata. Tuo mi, bisag di mi kita. And then that is a childlike faith. We believe and we have that faith even if we do not see. Kay kung makakita pa ta, tawhan ra jud kaayo na. Tuo mi kay kita mi kay ana ang tao, to see is to believe. But faith is believing even if we do not see. Yeah. Doon na sa uban nga dili lang sa silang makita, kundi gikinahanglan mapamatuod nila nga tinuod ni. Nga kaning grabe kayo ka kwan ba? Ebidensya gyud. Ebidensya. So doon ay niingon ana aligre sa getos tanan kay ginan niya kay atheist man sis. Yeah. Aha, so dili jud ka mo to kung dili ka makibaw, di ka makasiguro unsa na. Panalitan mo palit kag tambal ron sa butika. Unsaon man ang pagsusik kung kana tambala sakto gyud na diyan mga ingredients. So imo pa na susihon gyud usa ka motubar sa tambal. Maski hibatsyon ka na. Ha? Igon ana ba na dili igsoon. Kay somehow you must have a level of confidence. You must believe. You must believe. Kinahanglan doon na gyud level sa pagtuo nimo kung kinsa imong katuan. Angay ba kang katuan. So pagsalig nato sa mga butang sa palibot sa atong palibot sa atong nakita, kinahanglan na natong klase sa pagsalig usab.
Nya laliman ka ana Brad ang kanibang maisgutan man tani ang ning the loving father, no? Laliman ka in spite of kanang ka unsay nga ni ka buot-buoton man nimo ba ikaw magbuot, ikaw gyud may matuman, imong gusto gyud may mo prevail, imo gyud kanang ikaw gyud imo gyud wala gyud labot ang Ginoo, ako na gyud ni good unya to, and yet kanang imurag yung ipatuyangan mo na yung mapatuyangong anak. Nagpatuyang lang. Ministry anak sa tuang kuan. Ansaman? Dunay ministry. BBM. Sama na? Buot ministry. Ikaw rin magbuot. So, gusto buhaton. And yet, bisan pa ni anang tanan, ala nindo tagid sa gugma sa Dios, no? Pagkanindo tagid sa gugma sa Dios. And then, He has also instituted a sacrament for that. The sacrament of reconciliation. Diin, dito ka mudangop sa sakramento sa reconciliation. Unya imog yung ibuhagay dito ang imong pagmahay, ang imong pagbasol, ang imong paghinulsol, pagkanindutag yun sa mahitabo. Because this is the whole gospel since the time of Christ up to now. It's the gospel of repentance. When we go to confession without repentance, na wala di paghinulsol, pagbasol, pagmahay sa kaugalingon, wala gyud kabaghuan nga mahitabo. Wala hinungdan. Wala gyud gihapon. So brothers and sisters, kana gyud maabot gyud sa point priha atong prodigal son, mahaya gyud nako nganong ako tong gibuhat. Naka-realize na gyud ko nga sayop gyud ay kay ko, kay kadako ba sa gugma sa akong amahan alang kanako, kanindot ba sa akong kahimtang diha pa ko sa iyang grasya. Unya karon akong giusikan kato, ako tong giwaldas, nagtuman ko sa akong kaugalingong gusto, nagmahay jud ko, nagbasol jud ko, naghinulsol jud ko, nya hilakan jud ko ni mga kong pasaylo. Kana din ha mga igsoon, mao gyud nay kabaghuan nga atong gitinguha. Kay kung magbalik-balik sa confession, magsige na nag-repeat, maorga pong mga sala. Ug mao ni nakaanindot sa to ang pagtong Katoliko sa simbahan nato. Kay doon na tayo mga season sa tuig. Unya, gikan sa to ang pagsaulog sa Pasko, nag-Santo Niño na kita, unya, right after Valentine's Day, on March 24, beginning March 24, ato na sang pagasaulogon ang Semana Santa. So, muna ni atong pangandaman karon, ikaw man sa itong WJS, mao dyan ako permisulti sa itong mga participants nga, ikaw man ni mo attend sa Walking with Jesus Seminar, ang pag-abot sa Semana Santa, mausab ang imuhang panlantaw sa Semana Santa. Mabag-o. Yes. Unya kanang importante gyud kaayo. Importante gyud kaayo that we find that intimacy with the Holy Spirit. The treasure. It's a treasure that we must have the communication with the Holy Spirit to make our will in alignment, make our plan with alignment to the plans of God. Kay aron ba maminos ba atong mga sayop bitaw? Without the work of the Holy Spirit, you can never do it. That's true. You can never do Unya to kung nahimo na bitaw na nga kana bitaw intimacy with the Holy Spirit, kanang ang Dios maghatag nimo awareness. Maghatag nimo og mata sa pagtan-aw nga murag nasayop ko ditong dapita da. Dali day kay kang maka-retrace ba? Nga ginagmay lang nga mga sipyat sa tao niya mag-amping na karon dili na masipyat pag-usab. Kay nahigmata ka na. Amen. Mauna nga to ang programa, Paghigmata. Yes. Unya, kung ikaw nagtan-aw ni ining atong programa karon,
bisag ikaw rang usa ga tan-aw, it doesn't matter. This program is made for you, ug pananglitan duna kay na pamalandungan nga manindot kaayo nga lamdag sad sa Espiritu Santo, using this ministry, which is online right now, which is being viewed right now all over the world and on your screen. Salamat kaayo sa imong pagpadayon namo dinha sa imong panimalay. God bless you. God follow His goodness and mercy follow you every day of your life. Uy, ako sa ring i-greet ang akong kumpare, pare koy, si Brother Nap, Dr. Nap Camacho. Yes. So, nagatanag yun siya taon, termi. So, Brother Doc, salamat. Unya. O sige, unya, ato na sa ning Tokyon kung unsa ato ang topic karon ha. Ato ning isumpay unya pagkita nato. Praise the Lord. So, tulog yun ni ka atong ka main characters ning atong sugilanon karon. One is the character of the prodigal son, ang anak nga suwail, mapatuyangon o gawaldas sa resources sa panahon nga gihatag dito kaniya. Pero grasya sa Dios, nakaamgo, nakarealize, naghinulsol, nagbasol, nibalik. Nibalik og nangagpasaylo. The second character is, of course, our loving Father. Nga bukas ang pagpasaylo, ang kaluoy sa pagdawat nato pagbalik. Provided na ato yung pangayon ang grasya nga maka-realize ta. No? Yes. Amen. So, Edawaton yun ta. Again, kining tanan, dili na ito mahimo kung wala tay lamdag sa Espiritu Santo o wala tay kadasig nga gihatag sa Espiritu Santo, wala tay kaisog nga gikan sa Espiritu Santo. O ato ni congratulate ang ato ang batch 83 karon kay dila taong gipangandaman gyud ang pagpahigayon nining batch 84 nga umabot February 8, 9, and 10. And this is all through the works of the Holy Spirit, allowing the Holy Spirit to work in each and every one of us. Amen. So, Amen. Salamat kayong, daghang kayong salamat sa itong mga miyembro sa Batch 83. Yes, pinanguluhan sa atong head disciple, si Brother Jess Caritan. O ang ilang mami-mami diya, si Sister Shoni. Yes. De la Calzada Fernandez. Yes, ang tanan gyud nga mga disciples sa Batch 83. Thank you very much. Thank you so much. Yes. Kunya, ang atong third character, Brad, mauto ang eldest son. And naasad ni nga mga traits sa dinha sa katilingbanon, even in our communities, no? When we start comparing ourselves with others, that we are much better off than the others, og score sheet patingali, we think nga holy na kay mi. Arang-arang na mi na kanang righteous na kaayo. 10:10. 10:10. Highest score mi. Valedictorian. Unya dili man ing ana ang atong amahan. If we are filled with love like the Father, we would also be happy that the Father is happy. We would be happy that our brother is back and our family is whole again. No? Kining tanan gyud nga sahay di kita kabasa, and sometimes we think it is right. Katong anak nga kamagwangan saktom sa tuyang gibati kay di ba? Kay insa diharagud siya gud niya to. Siya gud nagkugi niya, naaragud siya niya, nagkuan siya, nagsilbi siya siyang amahan niya, nagtrabaho siya dito sa ilang farm niya, nganong di man siya bahinan, nga mga malipay man siya, nga katong iyang brother nga nag-usik-usik raman to. So may laki ning igsuuna, no? May laki ni mo, no? Nya karon ibalik ka diri imurang unsa man imo na sang mangita na sa kaglaing bahin kay imo na sang usik-usikan. Because Brad, swerte lang ni ang kining prodigal son because he really had a sincere turnaround. But in many prodigal sons in this time and in our world,
naatay mga igsuon, nay anak, nga miingon dayon nga, nagmahay na ko niya, mauli, nagbabutan-buutan, niya inig taod-taod, balik naman sa bisyo, naay bana, niingon nga, pangangay kong pasayluday, di na kumusab day, nangabit, nikauman, ngabit na sag-usab, niya balik na sad. You know, there are those nga, like the prodigal son, and unlike this prodigal son that we see sa story, nga nagmahay gyud, naghinulsol, nagbasol, repentant gyud ang kasing-kasing, contrite gyud, no? Nga nagmahay gyud sa iyang nabuhat, daghan karon in this world nga magmahay murabag og sa parable of the sower pa, na shot dito sa rocky ground. Nya wa may soil nga ni fertilize, gidakop ragbalik sa demonyo, nya nibalik na sad sa naandan nga buhat. So there is really no clear repentance. So mo na itong pamalandungan, mga igsoon, unsa man tang klasiha sa pagkakristyano. Asa man tang lupuha na isakop sa atong pagkakristyano. Now, it goes back to obedience lang yapon. Kay, kung kita masunuro lang kita samahan, ikaw, Sister Cheryl, kung dunay duha ka tao, dunay gisulti, kung saon man nimo pagpili, kung kinsay tuhuan nimo nilang duha. Di ba, pilion magyuto nimo, musunod man jud ka ditong tao, kinsa mo imong gituhuan nga mas katuhuan. Di ba? Mas doon na kay faith ani niya, mas doon na kay belief ani niya, nga sa iyang pagka-tao, kibaw ka sa iyang kasinatian, tanan niyang mga wisdom, iyang sa ni kahibaw, ang iyang makasalig juga. Igsoon, ayaw itandi ang imong kaugalingon sa wisdom sa Dios, kay ang Dios sayod na sa tanan. Exactly. Unya kung muhukom ta, wala jud tay katungod nga muhukom, and many times sipyat jud ta ani kining muhukom ta, harsh judgment, rash judgment, kanang mudali ra bitaw ta, kanang muhukom ta sa tinan-awan ra nya, kana bitaw inigtan-aw nato ato na dayong gihukman, tan-aw nato from head to toe, gihukman na nato. Kanira ba siya, brothers and sisters, kung naanad na ta aning rush judgment, prejudice, bias, may kita mo hukom, it becomes a vice, which is opposite a virtue niya. Kung gusto gyud nga malangit, kanang dili man vice ang gikinahanglan, virtue ra ba? Virtue ra ba niya? Ang virtue nga gikinahanglan nato, maog yun ang virtue of prudence, kining pagtimbang-timbang, ang pagkadili madali-dalion, ang pagkadili manghukom. Giingnan magyud ang dili ta dapat mahukom, nga naman di man biya ta kabasa og kasing-kasing. Unya, only God can read hearts. If we can read somebody else's heart, tingali pwedeng mahukom, pero not one of us can read the heart. Why makabasa o kasing-kasing? Atong imong ipanulti nga virtue, Sister Shirley ba? Opposite yun sa pagkatawhanon. Tanan. Tinoray gyud. Kay kini bitang prudence, kanang maumang gid untan siya'y dapat mudawat kag information, dayon imong gather ka og facts, imong timbang-timbangon, pero mudritsong taghukom, wa ta ni agi og timbang-timbang. Mao ni nga ang may tabo, masipyat gyud ta, mudiretso taghukom nga walay timbang-timbang. And that is a virtue, the virtue of prudence. Kay katot ni Mama Mary, no, mao nang mga virtues ni Mama Mary, iyang gikuruna, no, sa iyang uno,
One of those is prudence. Na makita jud nato, no? Kato si Jesus bitaw, kato bitaw ang adulterer, Brad. Gibato na nila, no? Gibato na nila niya. Jesus was there. Unya ilang gipangyuan si Jesus og opinion. Gigamit yung Jesus ang prudence. Dinha gid si Jesus nag-scribble sa yuta. Wala jud ni, no? I think brothers and sisters. Gisulayan dito si Jesus sa daton nila. Mura lang gitistingan gid ba asag gini siya kutob ba. And kita sa tong kinabuhi kapila naman ta ni testing ka sa Ginoo sad, no? Asa kini kutob ang Ginoo. Yeah. Mura ato siya sulayan ba. Even God we judge. Just like that prodigal son, katong eldest mo to siya, nasuko siya. Sobra ra gyud kag kaayo eh. Even the goodness of God is now kana pagasulti ba? Sobra kayo, do na ba sobra sa kayo? Ay musulti ana. Sobra ra kaayo ina busara na ka. Sobra lang naalagi musulti pero ang akong pangutana ba kung do na bagyo ng tasiha nga sobra sa kayo kana pareha sa moingon ba nga mulapas ka sa langit. I don't think there is such a thing as lapas sa langit. Because if we are going to see the many obstacles karon dinhi sa atong situation at the current time nato dinhi sa kalibutan, hallelujah, pagkadaghang babag to holiness. Pagkadaghan yun nga mga tingga nga mobitad nato padung sa ubos, bitik sa mata. And then if we are really going to want to elevate spiritually, we need to do away with carnal desires. Unsaon na it all starts in the mind. Unsaon man gid na ang mata, ang kaon karon kabantay ka, Brad, na uso na gyud nga murag wa jay lami ang parte kung way lechon. Signature mo na sa Cebu. Wa nagyilami ang parte kung way lechon nya. Ang lechon ra ba mao ni nakakatawanan, brothers and sisters. We pray for long life and yet we feed the body with food that does not prolong life. Apay katawanan, testanan, nagkango na, nag-birthday, nagtayhop, pila na edad, 95 na, unyang iyang wish, long life lagyaw. Ang tanata, what for is the long life if you are not serving God? If God is not part of you. Yeah, no? This is why it is. Unya to dili man na siya, wa man na siya justice. Ngano man why justice? Wa di justice kay ngano man. We deserve to acknowledge the God who gave us breath, and yet you continue to live without including God in your life. That is craziness. That is meaningless. Amen. That is why, without really understanding what life is for us, may salaag yun ta. Kaya nga to radyong tuyo sa kinabuhi nga gibuhat sa Ginoo para mobalik ta ngadto sa Ginoo. Kay ang tao gimugna, gihimo sa Dios, alang sa Dios. So maro gyud ang ato ang cycle. Nga ato jud unta nga padulngan, matultulan. Matultulan. Purpose of our life. Yes. The purpose of our life. The purpose of life. You have to understand. So it's all about being God's children going back to the fold of our God. Amen. So unless nga ma-realize na nato, life will be meaningless. Murag hawang nga tanan nimong mga na abtan sa kinabuhi walay pulos kay di man ka masatisfied. Doon ako higala, Brad. 2 weeks ago. Siya, ma'am, grabe kay kong anak, ma'am. Sus, taod-taod na gyud mi ani, ma'am, nga wa gyud mi nagtagad. Mao ba? Unya, siya, sus, gahuwat man gyud na siya ako, may muluhod niya ng akong anak. Unya, time sa kanang unsa kay bation sa imong anak, no? Inigihaya na ka. Tingali imong anak mo ingon lang mo adto lang ko kay
kanang matulong ko saya oy kay unsa niya ikapong sa mga tao kung di kumutunga dito. So your daughter will attend your funeral because she cares what people will say, but she does not care about you because she does not have any relationship with you. Diba? Now karon ingon ko, what about your relationship with God? Ikaw anak man sad ka sa Dios. Kanya, kumusta man imong relasyon didto sa Dios? Sa imong pagkaanak. Sa imong pagkaanak. Dili ka nga parehas ramos imong anak. Nga wa sad kay connection didto sa imong amahan nga naghatag nimo og kinabuhi. So mauna nga kini bitawng kinabuhi usahay murag yun o dili kay mura samin jud sa atong mga binuhatan nato. Amen. And so as we are about to close our paghigmata, hinaot nga niining tulo ka mga major character sa atong sugilanon karong hapuna, gikan sa prodigal son, do na sa tay pagka-prodigal, unya gikan sa anak nga masinahon kayo nga di na ra ko dire tigkumparar niya self-righteous kaayo, makapanamin ta no nga mapreha gid ta sa atong amahan. Dili sad nato maabusaran ang gugma o kaluoy o ang grasya sa amahan nga mobalik gid ta dito sa atong amahan kay bisan pag unsa kadaghan sa atong sala iya gitang dawaton dinha sa iyang gugma o kaluoy o grasya. Pag kanindot sa atong sugalanon. And we hope that this afternoon you are blessed by the story and you are blessed by our sharing and the discussion of the beauty of the story of the prodigal son. Wa lang na to damha kay time na gyud, but before we close, we would like to remind everyone of the WJS next month, February 8, 9, and 10. Anyone who's next week na. So anyone who's interested, please text the number below or you come to CCTN, get the form, or you can get the form from Brad Alan. There are changes in fees when you get to February 8. February 6, 7, ang rate ana is still a little bit lesser. So pagdali mo nya ang lingkuranan ani dili ra bata mo dawat og beyond a particular number. So pagdali diri na unya gamiton tani nga panahon nga makighiuli sa Dios, nurture the spirit that is going to have eternal life, prepare for eternal life. Amen. Amen. So wa naman jud tay mahimo kay napupos naman jud ang atong oras para higahin yan atong programa unta daghan ta na ihatag nga pagtulunan karong adlaw. So makaigsunan ang iyong kukamo nga ibutang nato atong kaulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang itong Amahan niya kami nalito naunta makabahin kami bisag dute na lang tugmang nagikan kanimo. Kami ingon matang tao lamang kami apan ang atong pagkatao mahimo natong kahin sama aduna kita ikog mga sama-samaan nato. So lang itong amahan niya kami lamdagi kami kanunay giyahi kami kanunay unta doon na kami kung mga bahin sa ito mga kaigsunan kami mauli naman sa may lagay kami sa inyong proteksyon ng buhay mga kakulian na may tamo sa mga ito naman kinintara na mong gipangayon pinagisi mo buktungan sa Kristo. Amen. So mga kaigsunan,
kalimot, kita-kita sa kita. Nasunod siya. Salamat. Shalom. Have a blessed week ahead. Bless you. Let us continue to be the salt and light of the world. See you next week. See you next Monday. Dinhi sa atong tulumanon, Paghigmata. Thank you.